Ito po, mga kababayan, hindi po ibinabalita ito ng mga malalaking mainstream media. Tanging ang Net25 lang ang nagbabalita po nito, mga kababayan. Bakit kaya? Kami po ay nagtatanong lang naman. Nagtatanong lang naman, bakit ayaw nyo pong ibalita ito? Mahal ko na ito sa Senado. Di ka pa rin sa malis na matulada. Di pa kailangan na mapanalang basa. Kung may matakot na tulada ang mag-asa. Hey, mahal ko na ito. Di pa papilis sa malis na matulada. Di pa kailangan na mapanalang basa. Kung may matakot na tulada ang mag-asa. Hey, mahal ko na ito. Yun, good morning po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingkod, Josh Vlog, at muli na naman tayong magsasama-sama ngayong umaga. Mayo 7, 2025, araw ng Miyerkules. Ilang araw na lang mga kababayan at darating na ang Judgment Day. Atin nang ihahayag yung ating karapatan sa ating pagboto. Mga mahal po naming taga-subaybay. Ayun, at nag-enjoy po ba kayo sa panonood po ninyo? Kagabi, mga kababayan, sa live streaming po natin doon sa meeting di avance po ni Kong Marcoleta sa Philippine Arena. Grabe po, ano? Yung iba po nating mga kababayan, hindi po nila napanood po ito. Yung iba, maaring may mga ginagawa, pinagkakaabalahan at hindi po nila nagawang napanood dito. Kaya wag po kayo mag-alala mga kababayan at ngayon ay sisilipin natin yung mga naging kaganapan po sa Philippine Arena. At ipapapanood po namin sa inyo yung pinaka-summary nung naging kaganapan po sa campaign rally ni Congressman Marcoleta sa Philippine Arena na sobrang talaga naman. Galit na galit. Iyak ka na naman dito. Yung baser ni Congressman Marcoleta. Iiyak na naman sila rito, mga kababayan. Higop muna tayo ng kape. Ayun. Salamat po doon sa mga sumama po sa amin, sa aming live streaming. So, alang-alang po sa mga kababayan po natin na hindi nakarating, hindi nakapunta sa Philippine Arena, yung iba hindi napanood, ito po mga kababayan. At bago natin panoorin ito, kung kayo po ay bago sa aming channel, pa-like naman at pa-subscribe at pa-hit na rin yung notification bell po natin para ma-update po kayo sa mga videos na i-upload natin sa mga susunod na pagkakataon. Okay, at sama-sama nating panoorin ito. Hindi na natin patatagalin po ito. Tirahin na natin, baka tirahin pa po ng iba ito. At ang mapapanood nyo pong maghahatid po ng mga balita at nagbabagang balita sa mga kaganapan po sa Philippine Arena ay walang iba, kundi yung best friend. Best friend ni Ate Claire, ni Auntie Claire. Kapag ito nagtanong sa kanya, naku naman. Hindi malaman ni Auntie Claire ang kanyang mga isasagot. Then, sa Net25, pasok! At sa puntong ito, babalikan po natin ang kaganapan sa Philippine Arena. Dahil organisado at masaya ang ginagawa pong campaign rally dyan ng Team Marcoleta. Kunin natin ang live report. Sino ba nandun? Si Eden Santos. Eden, kumusta? Yes, Alex. Good evening sa inyo dyan sa studio. Naku, ibang level ng campaign rally ang ipinakita ng Team Dante Marcoleta ngayong gabi. Libo-libong mga kababayan natin ang dumagsa dito sa Philippine Arena pero nananatiling maayos, organisado at disiplinado. Itong isinasagawang meeting de avance ng Team Dante Marcoleta at ang Philippine Arena pinaingay ng kanyang mga taga-suporta. Dumagundong ang ingay sa init ng suporta ng mga Pilipino kay senatorial candidate Dante Marcoleta sa campaign rally na isinagawa sa Philippine Arena sa Ciudad de Victoria sa Bocaue, Bulacan.
Nagmula pa sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at ilang karatig na probinsya ang mga Pilipinong pumuno sa pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Nais ng mga ito na ipadama ang kanilang tiwala sa magagawa ni Marcoleta para sa kapakanan ng mga Pilipino. Naniniwala ang mga ito na kay Marcoleta may pag-asa. Subukan natin si Marcoleta. Nakasuporta po kami dahil po sa tapang at alam po ni Senator Marcoleta kung ano ang kanyang pinaglalaban at sinasabi. Napuno rin ang Philippine Arena ng iba't ibang kulay. May puti, berde, asul, pula, kahel at iba pa. Patunay na nagmula sa iba't ibang partido politikal ang mga sumusuporta kay Marcoleta. Nagsilbing main host ng campaign rally si Binibining Pilipinas Intercontinental 2019 at host ng kada umaga ng NAT25 na si Miss Emma Tiglao. Bago naman ang pinaka-highlight ng campaign rally ng Team Dante Marcoleta ay nag-enjoy ang lahat nang dumalo sa masaya at exciting na performances. Kabilang sa mga nag-perform ang sikat na rapper-songwriter na si Aiki, actor at host na si John Lucas, Kumapit ka kaya sa aking nangitaman. nagpakaba naman at talagang napapasigaw pa ang mga tao sa ipinakitang galing ng isa sa Velasco Brothers at iba pa. Alex, sa ginagawang meeting de avance ngayon pa lamang ay kita na umano ang pulso ng masa ayon kay Sagip Party List President Paulo Marcoleta, anak ni Senatoriable Dante Marcoleta. Sinabi dito na gumaganda na yung ranking ni Kong Dante Marcoleta sa mga survey. Pasok na ito sa tinatawag na safe zone o yung safe ranking. Kanina ay natapos lamang na magsalita dito sa entablado ang bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Kitty Duterte, kung saan ay hiniling nito sa mga Pilipino ang suporta kay Kong Dante Marcoleta. At sa mga oras naman na ito ay kasalukuyang nagsasalita sa entablado ang kanyang ina na si Hanilet Abansenya na humihiling din ng suporta mula sa mga Pilipino para kay Kong Dante Marcoleta sa napipinto na lalapit ilang araw na lamang, ilang tulog na lamang ay boboto na ang lahat ng Pilipino sa 2025 midterm elections. Alex? Okay, maraming salamat sa iyo, Eden Santos, mula po dyan sa Philippine Arena. Yun mga kababayan, napanood po natin. Nakita po natin mga kababayan yung mga naging kaganapan sa Philippine Arena po sa meeting de avance po ni Congressman Rodante Marcoleta na tumatakbo bilang senador. Ito po mga kababayan, hindi po ibinabalita ito ng mga malalaking mainstream media. Tanging ang Net25 lang ang nagbabalita po nito mga kababayan. Bakit kaya? Kami po ay nagtatanong lang naman. Bakit ayaw nyo pong ibalita ito? Bakit hindi nyo isahimpapawid ito? Dahil ba sa makikita ng mga kababayan po natin sa buong mundo kung gaano karami ang sumusuporta? Kung gaano karami ang gustong maupo si Congressman Rodante Marcoleta sa Senado? Ayaw nyo po bang ipakita ito sa buong mundo at sa buong Pilipinas at sa lahat ng mga kababayan po natin? Nagtatanong lang naman po kami sa lahat po ng malalaking mainstream media. Sana po ibalita nyo naman ito. Malaking scoop ito. Pagka hindi nyo po binalita po ito, kayo po, mga malalaking mainstream media, hindi po totoo yung sinasabi nyo na walang kinikilingan, walang pinapanigan, patas na pagbabalita. Hindi totoo yan. Okay? Parang ang Net25 lang ang laging nagbabalita nito. Bakit ayaw nyo pong i-ere po ito? Ibalita nyo din po ito para makita ng mga kababayan natin
sa buong mundo at sa buong Pilipinas kung gaano ang suportang ibinigay ng mga kababayan sa kandidatura ni Congressman Rodante Marcoleta. Mga kababayan, nakita po ninyo, napakasaya, organisado, maayos ang isinagawang campaign rally. At nagulat, hindi lamang ang mga katunggali ni Congressman Marcoleta, kundi nagulat, hindi lamang ang buong Pilipinas, kundi nagulat ang buong mundo. Dahil sa unang pagkakataon, mga kababayan, mga mahal po naming taga-subaybay, ito po ang pinakamalaki na isinagawang meeting di avance ng isang senador o tumatakbo bilang isang senador. Sabi nga po kagabi doon sa live, nanalo na o panalo na si Congressman Marcoleta. Grabe talaga, mga kababayan. So yung mga kababayan po namin, muli po kaming nananawagan din po at nakikisuyo sa mga kababayan po namin na hanggang ngayon, hindi pa po kayo nakakapag-decide. Nandito po kayo sa aming channel at nanonood. Mga kababayan, suportahan po natin si Congressman Rodante Marcoleta na tumatakbo bilang senador. Pagkaisahan po natin na ihalal bilang senador. Malaki po ang magagawa. May pag-asa po tayo kay Congressman Rodante Marcoleta. Narinig nyo po sa mga kabataan naman. Ipapanood po namin dito pala yung speech ni Kitty Duterte, yung anak po ni PRRD. Grabe po yung kanyang mga binitawan at nakikisuyo din. Sapagkat naniniwala po siya sa kakayahan, integridad, katapangan ni Congressman Rodante Marcoleta. Panoorin po natin ito, mga kababayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Tito Rodante Marcoleta sa pag-imbita sa akin at sa mama ko ngayong gabi. Pasensya na po at medyo natagalan kami dahil may klase po ako buong araw kanina. Ang mama Hanilet ko rin po pala ay taga rito sa Bulacan. Ako ay isang 21-year-old college student lamang at ayaw ko sanang makisali sa politika. Pero nang dahil sa pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko, nandito ako ngayon para ipaglaban hindi lamang ang pamilya ko, kundi ang bansang Pilipinas. Noong isang gabi, nagsalita ako sa rally sa Quezon City. At sa pagtitipon na yon, naramdaman ko ang walang sawang pagmamahal at pagsuporta kay PRRD, sa amin na pamilya niya, at sa Duterten. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang pangako ko kay Dada Rudy na ikampanya ang kanyang mga kandidato habang siya ay nasa The Hague. Bago ako umalis ng The Hague, may bilin ang Dada Rudy ko sa akin. Sabi niya, no guts, no glory. Sa mga kababayan ko, sa kapwa kabataan, bumoto tayo ng tama dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat.
prinsipyo, paninindigan at integridad sa ating legislative branch sa gobyerno natin. Tito Rodante Marcoleta, my senator. Number 38 sa balota. Huwag rin nating kalimutan ang PDP Laban Senatorial Slate o mas kinikilalang Duterte. Iaabot ko muli ang mensahe ni Tatay Digong sa bawat Pilipino. Sabi niya, "My love for my country is what brought me here. There was never any personal agenda involved." Mahal niya ang bayan niya. Yun lang po at maraming salamat. God save the Philippines. Pilipinas! Duterte pa rin! So yun po yung naging pahayag po ni Kitty Duterte po, yung anak po ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nananawagan po sa mga kabataan, nakasalalay po ang kinabukasan ng mga kabataan sa mga mamiminuno po sa ating bansa katulad ng mga senador. At sabi nga po niya, huwag natin kalilimutan, Rodante Marcoleta, numero 38 sa balota. Yan daw po ang kabilin-bilinan ng kanyang tatay na si former President Rodrigo Roa Duterte nung nasa dahig siya. Nasabihin sa mga kababayan po natin na huwag nilang kalilimutan si Congressman Rodante Marcoleta na iboto sa darating na halalan sa Mayo 12 na po yan. Sa Lunes na po yan, mga kababayan. Sa Lunes na po yan. Kaya mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, pagkaisam po natin, sigurado naman po, sigurado pong mananalo si Congressman Rodante Marcoleta bilang senador. Pero malulubos ang kanyang pagkapanalo kapag siya po ay sinuportahan natin ng todo. Katulad po ng ipinapakita po ngayon ng mga taong bayan. Yung nakarating po sa Philippine Arena, iba't ibang partido po ang sumuporta, iba't ibang kulay. Mula po sa mga kababayan po natin na nagmamahal at naniniwala sa kakayahan ni Congressman Rodante Marcoleta. Hanggang yan lang po ang aming maibabahagi po ngayong umaga, mga kababayan. At muli po, bumabati ang inyong lingkod ng isang magandang umaga sa lahat po ng mga kababayan po natin, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga OFW na patuloy po na tumatangkilik, sumusuporta po sa ating programa. Lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.